Hits on your radio. You're listening to Cool 101.5, bringing you the best Christian playlist the whole day. Sagad sa balita, sagad sa komentaryo, sagad sa impormasyong walang kulang. Programang hindi ka mapipitin. Balitang Sagad, hosted by Gideon Belen. Mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes, ganap na ika-4 at kalahati ng hapon sa DWAG 101.5 Cool FM. At mapapanood sa Balitang Sagad Facebook page. Balitang Sagad! Magandang araw po sa inyo lahat. Tutol ang braso ko. Magandang hapon po sa inyo lahat. Siyempre, ako po muli ang inyong mga kasama ko po si Gideon Belen. Siyempre, muli, eto na naman ang programa ninyong Sagad sa Balita, Sagad sa Impormasyon, sagad sa impormasyong walang kulang. Siyempre, programang hindi ka mabibitin. Walang iba kundi ang programang Balitang Sagad. Ayan, siyempre kalahating oras na naman po tayo magkakasama-sama. Dito lamang po yan sa 101.5 Cool FM. Ayan, KTV, okay na ba yung KTV3 natin? Lapit na, no? At syempre sa ating Facebook Live sa Cool 101.5, punta naman po sa page, sa Balitang Sagad page, andun din po yan, no? At syempre sa YouTube, na Balitang Sagad, andun din. Kung tinamad kayong manood ngayon, busy kayo, pwede nyo mamayang panoorin ulit ang Balitang Sagad, no? Andyan lamang po yan. So bago ang lahat, magandang hapon muna sa ating mga konsehales na nakapanayam na usap natin no nagdaang Lunes sa sangguniang panlunsod. Siyempre ang ating konsehal Basti Brizuela, konsehal Patrick Nadera, si konsehal Ayan Alcala, hindi nating nakausap dahil wala. Magandang hapon sa iyo. Ayan, siyempre si konsehal Christian Ona. Uy, kaka-birthday lang, alam ko kaka-birthday lang din ito, ano? Alam ko nito lang nag-birthday lang din ito, ano? At siyempre, uy, ingat-ingat po sa ating mga biyahero, ha. Ayan, mamaya may balita tayo tungkol sa init ng panahon. Ayan. Siyempre sa usapang trabaho rin, mamaya mabalita tayo sa Balitang Nasyonal. Ingat-ingat po tayo, dami nag-aksidente dito na lang ho sa lalawigan ng Quezon, Lokban, Kalawag nito, at ito naman, Katanawa naman, ang daming aksidente, sa buong lalawigan, ang daming aksidente. Ingat-ingat po tayo sa ating biyahe. Ayan, kaya nga, kabi-kabila, lahat yata ng distrito ay ipinapatawag na rin ng Sangguniang Panlalawigan. Pati yata itong Lucena ay pinatawag na rin, nagpatawag na rin ang DPWH. Yung mga maintenance natin ng DPWH, siyempre pinakikiusapan na kung maaari, ang ating mga kalsada ay panatilihing ligtas. Napaka-delikado po kasi yung biglang bubulaga sa iyo, biglang bubulaga sa iyo na merong malalim na butas yung kalsada. Mas delikado ho yun doon sa naka-single, naka-motor, naka-single lamang na motor. Pag nakakotse ka naman, medyo pag may hinahina, hindi 4x4 ang iyong sasakyan at hindi heavy duty ang sasakyan mo, talagang magigiba. Siguro pag galing ka ng dulong bahagi ng lalawigan ng Quezon tapos punta ng Kamaynilaan, baka hindi ka pa nakakarating, ay wasak-wasak na yung sasakyan mo. Kaya napakahalaga po nung ating mga kalsada, Yan, pinapaalala ho natin sa lahat po ng maintenance department. Totally maintenance department ang dapat
aatik ka, no, na talagang gumawa ho ng paraan para yung mga butas-butas ng kalsada ay kahit papaano maremedyohan ng kaunti kahit wala pang masyadong budget, ano. Totally, ang katuwiran kasi no, na base ho dun sa napakinggan natin ay kulang ho yung budget nila. Mas mababa kumpara ho sa dati na budget, yung kanilang budget ngayon sa maintenance, ano, kaya medyo nahihirapan daw ho sila na mag-budget ho para sa maintenance. Pero totally, naalala ko yung binanggit, katulad nga nung binanggit ho sa Sangguniang Panlalawigan, ano, noong nag-preside ay si sa isang committee hearing, si Bukal Derek Magbuhos, dahil po doon sa napakahabang mga butas-butas ng kalsada diyan sa bahagi ko ng lahat yata na lalawigan ng Quezon, ano, ay pinatawag naman lahat ng maintenance department, ano, ay gagawan daw nila ng paraan sa pamagitan ng paglalagay ng yung lupa ba, kulay puti yata yun, na pag natuyo ay sobrang tigas. Maganda yun, ano? Kung wala pa ho kayong kung wala pa hong pera talaga, budget, ano, kahit papaano kaunting budget lang naman yun, ano, yung isang ano ba tawag sa lupa na yun na matigas, kulay puti, ano, kuya, ano ba tawag doon, Kuya Nico? Kaskaho ba ang tawag doon? Kasi yung matigas yung lupa, ano, sa halip na simentohin nila yung sa halip na simentohin nila yung bahaging may butas, ay po for the meantime, pasamantala po ay nilagyan ho nila ng tapal na lupa dahil siyempre wala pang budget. Maganda ho yun dahil totally nung ako'y nakapagbiyahe papunta ho kami ng Gumaka, medyo bahagya ho, walang masyado, bagamat meron hong hindi mababaw na, hindi na ganun kalaliman yung mga na-encounter nating mga lubak ho, ano, mga butas-butas hong kalsada pagdating ho dyan sa unang distrito hanggang doon sa ika-4 na distrito. Kuya Eduardo Javier, magandang hapon, ano, Kuya Eduardo Javier, ha? Oy, maraming mga kilalang pumupuri doon sa mga programa mong sinasagawa diyan sa iyong nasasakupang Homeowners Association diyan sa bahagi ng Villa Puerte. Ayan, biruin mo yung ibang bahagi diyan na talagang nakongkreto na. Sa katunayan, nadadaan na ngayon, Kuya Nico. Pagaganda na nung nadadaan ng kalsada diyan. Yun po, ano, at ang mahalaga lamang, ano, kahit papaano po, kung hindi nyo ho katatamaran, ano, mga nasa bahagi ho ng DPWH, kung sino man kayo, mga nasa maintenance, ano, district engineer, dapat mag-utos din sa maintenance kung hindi nakilos. Ayan. Kahit papaano ay linggo-linggo ay inyo pong mabisita, ano, kahit once a week ay madaanan ninyo yung inyong nasasakupan para matingnan nyo ng aktual kung saan ba talaga yung may butas. Pues dito sa bahagi ito may butas, delikado ito ang ating mga kababayan. Ayan. Ganun lang naman kasimple, ano, medyo gawin na natin. Alam naman natin, tayo naman ay madiskarte, ano? Kung paano tayo minsan masyado madiskarte tayo sa ating tahanan, i-apply din natin sa ating trabaho minsan, ano? Minsan, di ba, pag wala ho tayong budget, medyo tuluan yung ating papalitin na yung bubong natin. Minsan, gumagawa ho tayo ng paraan para hindi tumulo. No? For the meantime, ginagawa natin ng paraan para hindi tumulo. Hanggat wala pa yung talagang budget. Ganon, medyo alam naman natin, malikot ang ating isipan, ano, sa pag-create ng mga diskarte. Ano, sabi nga, kailangan lang ng diskarte yan. Ano, kahit nasaan ka mga trabaho, pag ikay madiskarte, siyempre, ay maraming makikinabang sa'yo. Yan. Kuya Eduardo Javier, magandang hapon. At siyempre, gaya ho ng ating pinag-usapan mamaya, pero bago ho yan, ayan, sa ating mga balita muna, no? Balita muna tayo sa ating balita, no? Sa ulo ho ng ating mga balita, bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bumaba nitong buwan ng Pebrero. Ayon po yan sa PSA. Samantala, WHO, naglabas po ng hakbang para protektahan ang sarili sa gitna ho ng matinding init. Ay, grabe nga naman, no? Kuya, yung ating bed music, ano? Ay, tama, oh. Maganda ho yan at napakainit. Yung iba nga hong mga school ay nag-anunsyo na ho ng kanilang pasok na half day. Nabuti, ano, maganda yun, half day. Maganda hong pagkilos ho ng isang pamunuan ho ng school. Pero yung iba, kung may nakita ko, elementary, ano,
Hindi man lang mag-half day na rin kayo. Ano, awa naman yung ating mga kabataan, no? For the meantime, kung sobra dahil sa sobrang init, hindi mahalaga ho yun na pag-aralan kung yung nag-aral ay masyadong masasakti na, ano? Nagkasakit na, ano? Nalumpo na dahil doon sa pagpasok. Ano, na-stroke na dahil doon sa pagpasok. Ano, wala din kwenta ho yung pinag-aralan mo kung ikaw ay mahina yung katawan mo dahil doon sa sakit na idinulot ng pagpasok mo ng sobrang init. Kaya ako, agree ako doon, ano? Saludo ako doon sa panukala na gawin mo ng half day, ano? Dahil sa sobrang init, half day muna yung pagpasok ng ating mga kabataan. Kung mag-aari, ano? Mas maganda nga, mas maagap, madaling araw, ano? Kung maaaring alas 5 yung pasok, hanggang alas 10, okay, yung mga ganun, kainitan. Tapos pagdating ng mga alas 11, nasa kanilang tahanan na sila, no? So sa balita ho natin, ano? Sa atin hong detalye ng mga balita, nakapagtala ng pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho ang Philippine Statistics Authority nitong buwan ng Pebrero. Ayon sa PSA Chief ng National Statistician Claire Dennis Mapa, bumaba pa sa 1.80 million ang bilang ng mga jobless Pilipinos sa bansa na may edad na 15 o 15 taong gulang mula sa 2.15 million na una nang naitala noong buwan ho ng Enero. Ito na niya ang pinakamalalang bilang ng unemployed individuals na naitala ng ahensya mula noong Disyembre 2023, kung kailan nakapagtala ang mga kinaukulan ng nasa 1.60 million na mga Pilipinong walang trabaho. Mas mababa rin o mababang rin ito kumpara sa 2.47 million jobless individuals na naitala noong Pebrero ng nakalipas na taong 2023. Samantala, sa kabilang banda naman ay iniulat din ng PSA na nakapagtala rin ito ng pagtaas ng bilang ng employment rate sa bansa sa kaparehong buwan na umabot na sa 48.95 million mula sa 45.94 million na naitala noong Enero 2024. Sa iba pang detalye nating mga balita, naglabas ng ilang hakbang ang World Health Organization Philippines para protektahan ang sarili sa gitna ng matinding init. Nagpayo ang organisasyon na panatilihing hydrated ang katawan sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig at iwasan muna ang sobrang pag-inom ng kape at matatamis. Nako, sarap nito. Nako, yung mga kilala ko, si Kuya Ace, hindi maiwasang mahilig sa kape. Hindi maiwasang hindi uminom ng kape. Si Ate Belly Otordos, si Kuya Dan Estacio, laging gusto yung magkakape. Nako, mahirap iwasan ito pag inom ng kape. No? Pero base ho sa WHO Philippines, talagang pinapaiwasan ho pagkape para ho siyempre makaiwas ho tayo sa stroke, ano? Mas makabubuti rin daw ang magsuot o pagsusuot ng light colored at maluluwang na damit. Hindi naman ipinagbawal ng WHO ang paglalaro ng mga bata sa labas, ngunit siguraduhin umano na maglaan ng oras para magpahinga ang mga bata kapag ito ay naglalaro. Alam mo, hindi lang naman hindi lang yung paglalaro sa labas. Mahalaga po yung paglalaro sa labas. Pero minsan pinapayuhan din, may mga expert ho na health expert, Kuya Junjun Lazaro, magandang hapon. May mga health expert po na yung bata ano bang klaseng tawag doon? May tawag ho doon, na-stroke yung bata dahil naman doon sa pagsa-cellphone. Yung pagbabad ho sa gadget. Makakalahin ho natin ating mga kababayan, yung mga ina ho ng tahanan, ama ng tahanan, yung mga nangangalaga ho ng mga kabataan ho natin. Pag-ingatan ho din natin ating mga kabataan para ho doon sa paggamit ng mga gadget. Huwag masyadong tagalan. Base ho doon sa nabasa ko, eksperto sila pag wala pa raw 12 years old,
wag ho munang pag-cellphonein kung maaari, ano, dahil mahina yung kanilang katawan ay mahina pa ho sa paglaban ho sa mga, siyempre, may mga ano yan, radiation, no? Mahina ho na hindi pa kaya ho ng katawan na lumaban sa radiation, mahina yung panlaban pa nila. Kaya ang magiging epekto ho yun, siyempre sakit. Ano, kaya ingatan nito, buhod-hod sa mainit na panahon na huwag masyadong paglaruin pag santing ho ang init. At siyempre, ganun din ho yung pagsiselfon. Gayunman, inabisuhan din ito ang publiko kung maaari ay iwasan ng aktibidad na lubhang nakakapagod lalo na sa oras ng kaputukan ng init ng araw. Ngunit kung hindi naman umano, may iwasan ay siguraduhin na maglaan ng oras para sumilong at magpahinga. Ilang linggo na rin nararanasan ang mataas na temperatura sa iba't ibang lugar sa bansa. Nakapagtalaan na rin ng light o higit sa 40 degrees o 40 degrees Celsius na heat index sa ilang probinsya. Kaya naman sunod-sunod ang mga paalala ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para maiwasan ang heat-related illnesses. Naalala ko, isang nagpe-perform ng sayaw, napanood ko lang sa Facebook, yung tatlo doon, parang bumulagta, hindi alam. Akala ng mga nanonood, kasama doon sa programming pala, nabulagta na dahil sa init. Napanood mo ba yun, Kuya Nico? Yan. So, hindi na ho natin papakatagalin pa dahil binanggit ho natin kanina na atin hong ipi-play yung tungkol, abot pa ba, may oras pa ba tayo? Yung ipi-play ho natin yung tungkol ho doon sa binanggit ni Vice Mayor Maki Buong Galing. Ito po yung buong video ng kanyang proklamasyon. Panoorin po natin. Aking mga kaibigan na negosyante, sa lahat po ng department heads, sa lahat po ng kawani ng pamahalang bayan, ako po ay lubos na nagpapasalamat. Kayo po'y dumalo sa aking ikarawan. Nandiyan po ang ating mga negosyante, si Boss Ferdy Digala. Nandiyan po sina Boss Henry Lico. Nandiyan din po ang marami nating mga kaibigan na negosyante. Ang inyo po kabanlingkod, nagpapasalamat sa ating mga kababayan. Bilang ako po ay pangalawang ama ng bayan ng Candelaria, binabati ko po rin ang aking pamangkin si Mayor Ogie Suayan. Nandiyan din po si asawa ni Buhal Boyong, si Madam Saiti Oro Buong Galing. Nandiyan din po siya. Ang inyo po nga lingkod, Vice Mayor Maki Buong Galing, ay taos pusong pasasalamat. Muli po tayong magbabalik tanaw. Muli po tayong magpapaalala. Ang inyo po nga lingkod ay muling papasok muli sa politika at sa kasalukuyan. Tayo po ay nasa politika na. Ako po'y muling magbabalik bilang alkalde ng bayan ng Candelaria. Hangad ko po sa inyo, tayo po'y magkaisa. Ako po'y itinideklara ko po ang aking sarili bilang lingkod bayan o muling magmemayor. Ako po lamang ang iniilusyo ko ang aking sarili. Malayo pa po ang ating halalan, pero tayo po'y muli na magbabalik bilang alkalde ng bayan. Sa inyo po lahat na aking mga bisita, lahat po'y welcome sa akin, ang mga politiko. Nandiyan po ang aking kapatid. Nandiyan po ang lahat ng aking kapatid, si Kuya Luding. Muli-muli ko pong sinasabi sa aking pamilya, muli po ako magbabalik bilang alkalde. Welcome po lahat sa akin ang mga kandidato. Welcome po sa akin lahat ang mga kaibigan. Muli, magandang gabi. Bilang sa susunod na alkalde ng bayan uli ng Candelaria, Mayor Maki Buong Galing. Maraming salamat po sa inyo. Tayo po'y magsaya. Nawa po ang gabing ito'y bigyan tayo ng katahimikan. At sana po tayo gabayan ng ating Panginoon Diyos na lumikha. Kanina po'y 4 na pari ang bisita ko.
nandiyan pa rin po si Bishop Marquez. Bishop, gabayan po ninyo ako na sana po'y maging ligtas ako o ligtas ang bayan ng Candelaria o ang lalawigan ng Quezon para po maigayad muli ang bayan ng Candelaria. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Diyos na lumikha at iligtas tayo sa pag-uwi natin sa ating mga tahanan. Magsayat po tayo sa gabi ito. Maraming salamat po sa lahat ng barangay captain, barangay official at lahat ng bisita ko sa gabi ito. Maraming salamat po sa ating lahat. Yeah! Ayan. Ayan po yung deklarasyon, proklamasyon ni Vice Mayor Maki Buong-Galing sa bayan ho ng Candelaria kagabi lamang yan. Kaya ho tayo nakapunta may mahalagang announcement yata. Medyo na-curious tayo kung ano yung announcement. Ito na nga po pala. Totoo pala yung nagsabi. Yung ayon doon sa aking informante, totoo pala na talaga siya ay magpoproklama bilang magme-mayor ho ng Candelaria, Quezon. Medyo tingin natin doon sa base ho doon sa binanggit niya dati na mas mahalaga sa kanya yung dugo kaysa sa politika. Ngayon natin mapapatunayan kasi kung halimbawa ay wala silang naging usap ng kanilang pamilya hinggil doon sa paglaban, dapat kasi hindi maglalaban ito si Mayor Suwayan kasya. Dahil sila ay, siyempre, kapag pamangkin niya yung asawa ni Mayor Suwayan, pag nilabanan, siyempre, magkakapamilya ni sila dyan, mag-aaway-aaway sila dyan, Hindi mo mag-aaway-aaway physically, magtatampuhan sila dyan. Magkakaroon ng hidwaan, magkakaroon ng pagkakawatak-watak yung kanilang pamilya pag natuloy na hindi lamang isa yung lalaban sa kanila, Kasi, ang alam natin, base nga ho doon sa binanggit ni Vice Mayor Maki, siya po ay nag-giveaway kay Mayor Suwayan noon dahil siyempre mas mahalaga sa kanya yung dugo kaysa doon sa politika. Ngayon, ang mangyayari nito kung magfa-file din pagdating, maabangan natin pagdating ng October, kung magpa-file ho ang Mayor Suwayan muli ng kanyang pagme-mayor, malamang magkakaroon ng malaking tampuhan po ang pamilya, pamilya Buong-Galing. Hindi lang pamilya Buong-Galing, pati pamilya Suwayan at Buong-Galing magkakaroon ng tampuhan. At siyempre, alam naman natin yung kapatid ni yung asawa ni George Suwayan, Mayor George, ay kapatid nito ni Bukal Boyo. Magkakaroon talaga ho ng hidwaan at I think kung uubra pa, dito makikita kung malaki pa ang magagawa o uubra pa yung pakiusap dahil base ho doon sa ating nakalap na impormasyon noon parang ang nakiusap at nag-ayos ng problema ho sa pamilya Buong-Galing ay itong nakatatandang Buong-Galing na si Kaluding para siyempre isa na yung mag-mayor sa kanila. Ngayon malalaman natin kung talagang tatalab pa dito sa pagkakataong ito yung kanyang pakiusap sa magkabilang panig na magkaroon na lamang ng isang lalabang mayor kasi siyempre pamilya din nila ang nakasalalay dyan, pero sa tingin ko medyo kumbaga kung dito sa lungsod na Lucena mainit-init ang laban, sa Sariaya malamig dahil wala namang matinding kalaban ho ang Sariaya, Quezon, kundi siyempre alam naman natin si Mayora Maribig lamang ang kilalang-kilala dyan ho na lalaban at talagang winnable, kumbaga talagang malalaman natin na talagang kutob na na talagang winnable. Eto si Kuyang Manny Bilus, shout out daw Kuya Idol. Magandang hapon, Kuya Manny Bilus ng Pagbilao, Quezon. Sinong pogi sa Pagbilao? Sino bang pogi ng Pagbilao, Kuya Manny? Ayan. Alam naman natin sa bayan ho ng Lucena, ayan, mainit ang dito ho sa nababalitaan natin. Medyo nakakalungkot bagamat hindi natin na
kamag-anak yung mga yan, yung iba kasi mga ano niya, kamag-anak ng mga yan, siyempre mga kakilala at kaibigan din natin. Ano? Sinong pogi sa Pagbilao? Siyempre, Kuya Manny Bilus lamang yan, no? Katulad doon ng Pagbilao, medyo mainit din, ano? Medyo, ewan natin kung minsan kasi baka nagkakaroon ng sigalot ngayon, tampuhan na matindi, parehas lalaban si Mayor, magme-mayor si Mayor Sherry Ann, tuloy na tuloy daw yung laban niya. Parang tuloy na tuloy din, ano, ang laban ni Mayor Gigi dito sa bahagi ng Pagbilao. Pero doon sa titingnan natin sa mga pagkakataong malapit na talaga kung talagang hanggang saan yung paninindigan nila na hindi sila magkulab, ano, hindi sila mag-isa na lang, malalaman natin yan. Ganun din dito sa lungsod ng Lucena, mainit ho ang labanan between Alcala and Suarez. Sa Sariaya naman, halos wala akong kalaban ang Mayora Maribik Gayeta sa bayan ho ng Sariaya. Dito naman ho sa bayan ng Candelaria, parang buong galing suwayan ang magtagpo rito. Or else, ano, parehong suwayan ng baka po na magtagpo dyan sa bayan ho ng Candelaria. Dahil alam naman natin, noon pa lang, ano, init na rin at gusto na rin maging mayor itong siya Bukalbo, yung buong galing sa bayan ho ng Candelaria. Kaya abangan natin yan, ano? Abangan natin ang mga susunod na kabanata sa may init na political issue, ano, dito ho sa lalawigan ng Quezon. Dito naman ho sa bayan ho ng Chaong, bagamat yung dating mayor ay nababalitaan na laban, pero I think naman na malayong-malayo. Sabi nga malayong-malayo sa karakter at mga performance na ginawa ni Mayor RJ Mea ng Chaong itong dating nanungkulan, ano? Kaya sabi nila malabong manalo, no? Malabo pa sa sabaw ng pusit. Kaya sabi nila nako, walang hihigit, no? Sa pagkakataong ito, wala silang nakikitang hihigit kay Mayor Vincent RJ Mea ho ng Chaong, Quezon. Meron sa mga susunod to dahil kulang na po tayo sa oras, ano? Ayan, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pakikinig sa aming programang Prangkahan tuloy. Balitang Sagad, kanina pa pala yung prangkahan. Siyempre ako po inyo nakasama. Ako po si Gideon Belen. Sumayin niyo naman po ang isang edisyon ng programa ninyong Sagad sa Balita, Sagad sa Komentaryo, Sagad sa Impormasyong Walang Kulang. Programang hindi ka mabibitin. Programa Balita Sagad.